matapos siyang pahirapan ng aming gabunan. Tama, nagugutom ng muli ang aming gabunan sa kapangyarihan. Ilang buwan mo rin siyang pinahirapan. Kapalit naman noon ang napakaraming buhay ng mga kabaryo mo ang aming kinuha. Mapagaling lamang ang karamdaman niya at ngayon ang huling araw ng pagkain niya sa laman at dugo ng mga tao. At tamang-tama, nakasalubong namin kayo. Siguradong matutuwa siya kapag nagawa namin kayong mapaslang at maihandog sa kanya. Salita nung isang matanda. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Mababangis ang itsura ng mga yun, pero hindi nagpatinag ang grupo ni Luis. Bakit di niyo umpisahan? Para malaman natin kung sino sa ating grupo ang magbibigay pugay kay kamatayan. Salita naman ni Luis. Ang kanyang mga kasama noon, kanya-kanya ng usal para sa mga tangan nitong mutya, habang may mga nagsasabi ng, Kuya Luis, namiss ko to ah. Nagagalak akong muling mapasabak sa ganitong labanan. Matagal-tagal na rin nung huli tayong pumaslang ng gabunan. Salita ng isa sa kasama ni Luis. Huwag tayong magpakampante mga kasama. Di natin kilala ang mga angkan nila. Sa postura at anyo nila, masasabi kong malakas ang uri nila. Nararamdaman ko din sa kanila ang pabaong orasyon ng pinuno nila. Alam ko yan dahil minsan ko nang nakaharap ang nilalang na nagtatangan ng ganyang presensya. Napakarami niyong data. Magdasal na kayo dahil katapusan niyo na! Salita ng isang matanda. Sabay sugod ng mga ito kina Luis. Nang salakayin sila ng mga ito, buong puwersa naman nila itong hinarap. Pinagtulong-tulungan nilang anim ang apat na matatandang aswang. Ngunit napakaliksi ng mga ito para magawa nilang mapinsala ang mga yon. Hanggang dyan lang ba ang kaya nyo? Napakahina nyo naman! Nagtulong-tulong pa kayo, pero wala din naman pala. Uwi ka ng isang matandang aswang. Dahil sa sinabi ng aswang na yon, napangisi ang isa sa kasama ni Luis, sabay sukbit ng sandata nito. Mukhang minamalit tayo ng mga ito, Kuya Luis. Anong gagawin natin sa mga yan? Tanong ni Leandro sa kanya. Oo nga eh, ipakita nyo nga sa kanila kung ano ang kayang gawin ng ating pangkat. Oras na para muli nila tayong kilalanin. Masyado na silang nang-aabuso eh. Kaya dapat na nating gawan ng paraan para matigil na ang demonyong yan sa pambibiktima ng ating mga kababaryo. Sige, kuya. 4 laban sa 4. Uwi ka ni Alejandro. Sabay abante ng 3 sa kanilang magkakasama. Si Luis naman noon at ang isa pang antingero ay dumistansya sa mga yun para lang manood sa magiging laban. Iniinsulto niyo ba kami? Kayong 6 nga, walang magawa sa amin. Ngayon ay kayong 4 lang. Kayong 4 lang ang haharap sa amin. Uwi ka ng isang nilalang. Huwag niyong idaan sa salita ang inyong panalo. Nandito pa kami nakatayo sa harapan niyo. Bago niyo kami husgahan, bakit di niyo muna subukan? Salita naman ni Leandro. Dahil sa sinabi ni Leandro, kisap matang inatake siya ng isang aswang. Ngunit laking gulat ng nilalang na yun nang tumagos lang sa katawan ni Leandro ang matatalas nitong kuko na parabang kumalmot lang ito sa tubig. Mutya ng tubig ang tangan. Uwi ka ng aswang. Napalugmok naman ito sa lupa nang hatawin yun ni Leandro ng tabak sa likod. Ngunit agad ding nakabangon at bumalik sa mga kasama nito. Siya nga pala, ayon kay Luis, may malalakas na tangan na mutya ang kanyang mga kasama. Mutya ng tubig, mutya ng baging, mutya ng buhay na bato, mutya ng saging at mutya ng puno ng saging. Nabanggit din ni Luis ang pinagmulang angkan ng mga ito. Ang pinagmulang angkan ng mga ito
ay pangkat ng mga katutubong nakipaglaban sa mga nilalang noon na nakisabay sa giyera ng mga Pilipino laban sa mga Hapon, na pinamumunuan naman ng kanyang kalululuhan, kung saan nagmula ang tangan ng kanyang ama na ipinamana rin sa kanya. Balik tayo sa kwento. Dahil sa ipinakita ni Leandro, walang nagawa ang apat na nilalang, kundi ang umangil na lamang. Nasaan? Nasaan na ang tapang nyo kanina, mga demonyo? Ganyan ba kaduwag ang lahi nyo? Masugatan lang kayo ng konti, nagdadalawang isip na agad kayong lumaban. Mahina ang inyong paninindigan. Di nyo kayang panghawakan ang bawat salitang inyong binibitawan. Ang mga kagaya nyo ay malakas lang kung patraidor ang inyong pakikipaglaban. Kaya ano pang hinihintay nyo, Leandro? Tapusin nyo na sila. Pero itira nyo ang isa upang maiparating natin sa pinuno nila na buo na ulit ang pangkat na minsang pinanghawakan ng aking ama. Salita ni Luis. Matapos ang mga salitang yon ni Luis, itinarak nito ang sungay ng Anggitay sa lupa. Kasunod noon ang paglitaw ng espiritu ng isang malakabayong nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Sa mata ng mga aswang, alam nilang isa ang nilalang na yun sa mga mandirigmang Anggitay. Babae ang kasarian noon, ngunit puno ang katawan nito ng malapilak na baluti, at sa noo ng nilalang na yun ay ang putol na sungay nito. Luis, isang kagalakan nang magkita tayong muli. Matagal din akong namahinga sa mundo ng mga espiritu, ng mga kagaya naming engkanto. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ko kung bakit mo muli akong tinawag. Ngayon, anuman ang iyong nais, Ginoong Luis, ay malugod kong susundin. Uwi ka ng Anggitay na may maalumanay na tinig. Wala pa sa ngayon, Serapina. Nais ko lang ipakita sa iyo ang nagaganap dito sa aming lugar. Para sa ganun ay maging handa tayo sa lahat ng anumang susunod pang mangyayari. Uwi ka ni Luis sa kanyang gabay na may pangalang Serapina. Maging ang mga kasama niya noon ay namangha nang muli nilang masilayan ang isang napakagandang mandirigmang Anggitay. Ngunit alam nila na yun ay isang hudyat na nahaharap sila sa matinding pakikidigma. Digma ang may kaugnayan sa hiwaga ng mundo dahil sa paglitaw ni Serapina. Nagtangka na noong tumakas ang mga matatandang aswang na yun, ngunit naging imposible ito para sa kanila nang gamitin ni Ambo ang abilidad ng tangan niyang mutya ng baging. Pinuluputan ng mga nagkalat na baging ang mga nilalang na yun hanggang sa maging imposible na para sa kanila ang gumalaw. Kasunod noon ang pagtama sa katawan ng mga aswang ng mga kamaong sintigas ng bato na tuluyan ng kumitil sa buhay ng mga ito. Ngunit gaya ng sinabi ni Luis, nagtira si Pilo na nagtatangan ng mutya ng buhay na bato. Nagtira ito ng isang aswang. Nang mapatay na nila ang tatlo sa matatandang aswang, nilapitan ni Luis ang isa pang aswang na nanatiling nakagapos sa mga baging. Pagkalapit ni Luis dito, nagwika siya ng, iparating mo ito sa iyong amo. Kapag inulit niyo pa ang panggagambala sa aming baryo, kami na mismo ang lulusob sa lungga ninyo. Huwag niyo kaming susubukan, dahil kahit gaano pa kalakas ang amo niyo, hindi namin siya uurungan. Kung ang amo niyo ay tinatawag na gabunang antingero na mula sa angkan ng mga bertudes na hukluban, kami naman ang pangkat na lumulupig sa mga gabunan. Medyo pabulong na tinig ni Luis sa nilalang na may halong panggigigil. Matapos yung sabihin ni Luis, pinakawalan na ito ni Ambo sa pagkakagapos sa mga baging. Agad naman na kumaripas ng takbo ang nilalang na yun na walang lingon-lingon na. Paghupa ng mga kaganapan, kinausap na ni Luis ang kanyang pangkat na maging handa sa mga susunod pang mangyayari. Dahil alam niya
na ang kanilang ginawa ay siyang pupukaw sa natutulog na demonyo na minsan na niyang nakaharap. Sinabi din ni Luis kung ano ang kakayahan ng nilalang na yun na siya namang ikinagulat ng kanyang mga kasama. Dahil nung una niya itong nakalaban, alam niyang gumagamit ang gabunan na yun ng mutya ng hangin. Nakamuntikan na ngang pumatay sa kanya. Mabuti na lang at tangan niya ang lahat ng orasyon ng 7 palabras at nagawa namang pigilan ng medalyon ng Lapieta ang puwersa ng gabunang yun sa pagsakal sa kanyang leeg. Kaya nagawa pa niya itong birahin ng mga orasyon. Sa pag-uusap nila, habang naglalakad papabalik ng sentro ng baryo, nagulat sila sa kanilang nadatnan na may mga nagkumpulan namang tao doon. May mga umiiyak at halos maglupasay na sa lupa. Kaya nagmamadali silang lumapit sa mga yun. Pagsilay nila sa pinagkakaguluhan ng mga taong ito, nakita nila ang 3 kabataan na wala ng buhay. Wasak ang mga tiyan at laslas ang leeg ng mga yun. Agad naman silang pinigilan ng mga iilang pulis na naroroon nang lalapitan sana nila ang mga bangkay. Pagtingin ni Luis sa isa namang naroon, agad siyang nagtanong. Anong nangyari? Anong nangyari dito, Manong? Tanong niya sa mama. Di ko din alam, Ginoo. Basta nakarinig na lang kami ng sigawan. Tapos, paglabas namin, ito nang tumambad sa amin. Para silang inatake ng anong mabangis na hayop. Napakabrutal ng pagpatay sa kanila. Sagot naman ng mama. Sa umpukang yon ng mga tao, may lumapit sa kanilang pangkat na isang balbas saradong lalaki. Meron yung disenteng pananamit at nakapamada ang buhok. Paglapit nito kay Luis, nagsalita yun ng, Ginoo, ang mga bangkay na yan ay mga kamag-anak ko. Kaya sana, kung may kilala lang kayo na mga antingero sa lugar na ito, maaari mo ba akong tulungan para huminga ng tulong sa kanila? Isa rin akong antingero, galing ng kabilang bayan lang. At alam kong di hayop o normal na tao ang pumatay sa kanila. Bibisitahin ko sana ang mga kaanak ko sa lugar na ito. Kaya siguro pinaabangan nila ako sa 3 binatilyong yan. Di sana mangyayari yan sa kanila kung di ako nakiusap sa kanila na sunduin ako sa pagpasok ko dito sa inyong baryo. May mga telegrama kasi akong ipinadala sa kanila na naglalaman tungkol sa aking pagbisita. Salita ng lalaki habang bahagyang tumutulo ang luha. Manong, huwag mong isisi sa iyong sarili ang nangyari. Sadya lamang talagang mayroong mga nilalang na halang ang kaluluwa na walang awang pumatay sa kagaya nating mga tao. Sabi mo, di ba, Manong, isa kang antingero? Maaari kang sumali sa aking pangkat. Alam kong paghihiganti ang nais mo para bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga kamag-anak mo. Maaari ka naming tulungan. Mga antingero din kami mula sa bayang ito. Pero nais ko sanang baguhin mo muna ang iyong pananaw. Sasali ka sa aming grupo para di maghiganti, kundi para protektahan ang iba pa nating mga mahal sa buhay at para na din sa kapakanan ng iba. Kailangan mo lang manatili dito sa aming bayan kung tatanggapin mo ang alok namin. Sagot naman ni Luis kasama ng kanyang pangkat. Sumang-ayon naman sa kanyang nais ang lalaking yun na nagpakilala sa kanilang Apollo. Lumipas ang ilang araw, ipinakita at sinabi ni Apollo nun kay Luis kung ano ang gamit na tangan nito. Ayon kay Luis, na ang ipinakita ni Apollo sa kanya noon ay isang uri ng mutya na matatagpuan sa isang kuweba, ang Bato Omo. Pero sa pagtitig niya sa mutya na yun, parang iba ang hatid na presensya nito. Di niya maipaliwanag kung mabuti ba o masama. Alam niyang ang ganoong klase ng mutya ay umaayon lamang sa kabutihan. Pero sa pagkakataong yun,
Parang mali. Mali ang kanyang pakiramdam. Pilit na sinasabi niya noon sa kanyang isipan na nasa walang bahid na kasamaan ang mutya na yun. Subalit sinasalungot naman yun ng kanyang pandama. Pagkaraan ng ilang araw yun ng Sabado. Sa pagkakatanda ni Luis, nagroronda sila noon. Ngunit magkakahiwalay sila ng tinungong mga lugar. Kasama noon ni Luis ang bagong salta sa kanilang pangkat na si Apollo. Nagkwekwentuhan sila noon habang naglalakad sa madilim na parte ng kakahuyan. Sululang ang dala nila noon sapagkat nawalan ng karga ang mga baterya ng flashlight nila. Nang mapasarap ang kanilang kwentuhan, nawala ang atensyon nila sa kapaligiran. Nagulat na lang sila nang biglang may mabilis na dumaan sa kanilang tabi. Kaya agad silang napalingon sa direksyong tinungo ng nilalang. Ano yun? Wika ni Apollo. Di ko alam, Apollo. Maging alerto ka. Di normal na hayop lamang nilalang na may ganyang abilidad. Sa sambit na yon ni Luis, maya-maya pa, meron ulit isa pang nilalang ang dumaan sa kanilang tapat. Sa maikling segundo, katitigan ang nilalang na yon at si Luis. Pagkalampas ng nilalang na yon, agad siyang umusal ng mga orasyon pang tigalpo. At sa ikatlong pagkakataon na may napansin siyang muling dadaan sa kanilang kinaroroonan, agad niya itong binato ng tigalpo. Pagtama nun sa nilalang, agad yung bumangga sa katawan ng isang puno sa kawalan ng balanse. Pagbaling noon kay Luis, agad itong napatingin kay Apollo bago makipagtitigan kay Luis habang nagsasabi ng, Sino kaya? Pakiusap! Pakawalan niyo ako! Antigera! May mga humahabol sa amin! At gustong ubusin ang hanggan namin! Kayo pakiusap! Pakawalan mo ako! Wika ng nilalang sa matinis nitong boses. Paano mo mapapatunayan ang mga sinasabi mo para maniwala kami, ha? Tsaka sinong mga nilang na humahabol sa inyo? O baka naman nagmamadali kayo kasi patungo kayo sa aming baryo para doon kayo mambiktima? Sagot naman dito ni Luis. Ngunit sa halip na tumugon ang nilalang sa mga sinabi ni Luis, may itinuro ito mula sa di kalayuan. Pagtingin nila doon, nasipat nila ang 5 panauhin na may dalang mga bangkay na kamukha ng nilalang na tinigalpo ni Luis. Nakatigil lang ang mga yon habang nakatitig sa kanila. Ngunit nakarinig na lang ng pagharok nun si Luis mula sa nilalang na yun at pagtingin niya sa kanyang likuran, nakita niya na ginilitan ni Apollo ang nilalang na yun na nabiktima ng kanyang tigalpo. At nang muli niyang tignan ng mga panauhin, nakita niyang tumatalilis na papalayo ang mga yun. Pagbaling niya kay Apollo, agad siyang nagwika ng, Apollo, anong ginawa mo? Hindi pa nga natin nalalaman kung anong lahi sila nabibilang at kung bakit sila naligaw dito sa ating baryo. Tsaka di pa nga natin napapatunayan kung sila nga ay masama. Bakit mo yun ginawa? Medyo pasigaw na wika ni Luis na may nanlilisik na mga mata dahil sa galit kay Apollo. Huminahon ka, Luis. Dapat lang yun sa mga gaya nila. Bakit? Hihintayin pa ba natin na muling may mapahamak bago tayo gumawa ng paraan? Tugon naman nito sa kanya. Pero kahit na, wala kang karapatan na pumatay na walang dahilan. Alam kong may pinagdadaanan ka, pero di yun sapat para kamuhian mo ang lahat ng gaya nila. Kagaya din natin silang mga tao. Maaaring masama sila sa ating paningin, pero di natin alam kung anong tunay nilang pagkatao. Kaya bilang pinuno ng aking pangkat, kailangan mong sundin ang mga alituntunin ko pagdating sa paghusga ng mga nilalang sa paligid mo. Sagot naman ni Luis na mariin ang pagkakasalita. Sa sinabing yun ni Luis, di na sumagot pa si Apollo. Ngumisi lang ito sa kanya, sabay talikod, sabay lakad. Nabastusan man si Luis sa ginawa nito, pinigil niya ang kanyang galit.
at huminga na lang ng malalim. Naglakad na rin siya noon kasunod ni Apollo, papabalik sa sentro ng baryo. Pagdating nila doon, kasabay naman noon ang pagdating ng mga kasapi ng pangkat ni Luis. Paglapit sa kanya ni Leandro, agad itong naglahad ng balita. "O, Kuya Luis, may nakaengkwentro kaming 2 mutog kanila, ngunit di namin sila pinatay. Nabanggit kasi nila na wala silang masamang pakay sa ating baryo at dumaan lang sila dito dahil sa ibang lahi ng aswang na umahabol daw sa kanila. Halata namang mababait sila sapagkat di sila nagtangkang lumaban. Isinuko nila ang buhay nila sa amin. Ngunit di namin sila ginalaw o sinaktan. Sa halip ay pinaalis namin sila." Wika ni Leandro paglapit nito kay Luis. "Mutog? Mula sila sa lahi ng mga bangkilan, hindi ba, Leandro?" tanong ni Luis. Alright mga kabagis ko, yun Woo! Okay, part 4 na ng Gabunang Antingero. Wala pang hint si Kabagis James kung paano yung twist ng kwento, pero hinahayaan pa siguro ni Kabagis James na mag-isip tayo. So eto na nga mga kabagis ko one background music na lang tayo para makapag-upload tayo ng mas maraming kwento. So masanay na tayo mga kabagis, ganyan na ang magiging format natin. Kasi nga nagagahol ang oras ko sa pag-i-edit kapag napakaraming editing yung ginagawa ko pag sa mga sound effects. Salamat sa suportang tunay.